Sugatan ng isang pulis matapos masaksak at mataga ng isang lalaking nag-amok sa Parañaque. Nakatutok si Jomera Presto. Ganito kalalim ang sugat na tinamo ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro matapos siyang saksakin sa dibdib ng isang lalaki na nag-amok sa Barangay San Antonio, Parañaque City kahapon ng umaga. Ilang pulgada lang ito mula sa kanyang puso. Ayon sa pulisya, nagpapatrolya sa kalapit na lugar ang biktima kasamang iba pa na makatanggap sila ng tawag mula sa barangay kaugnay sa pag-aamok ng sospek. So, maximum tolerance, hindi nila pinilit nilang pakiusapan, kaso nung nilapitan nila para isugdo, inuuntay niya talaga yung broken glass na hawak-hawak niya. Nagkaroon ng konting habulan hanggang sa mapunta sila sa kabilang creek naman. Doon naman na corner nila sa kabila, may hawak ng butcher knife. Nang ma-corner, lumaban umano ang lalaki at nawala ng balanse si Navarro. Dito na itinarak ng sospek sa dibdib ng biktima ang hawak niyang patalim. Nasipa ni Navarro ang paa ng sospek kaya nahawakan niya ang kamay nito. Pero iwinasiwas pa raw ng sospek ang hawak niyang patalim kaya tinamaan din ng 3 beses ang likurang bahagi ng ulo ni Navarro. Agad din namang nahuli ang sospek habang isinugod sa ospital ang biktimang pulis. Nakauwi na siya ngayon pero hirap pa rin siyang kumilos dahil sa mga sugat na tinamo. Inisip ko yung mga bata kasi baka mamaya kumuha ng bata ron gawing hostage. Kaya minaigi ko na lang na yung focus niya ay mapunta sa akin. Pinuri naman ng Southern Police District ang ginawa ni Navarro. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng SPD na ang nangyari ay halimbawa ng tunay na panganib na kinakaharap ng mga pulis sa araw-araw. Ayon naman sa suspect na si alias Arnold, problemado siya dahil 7 anak ang binubuhay niya. Aminado rin siya na gumagamit ng illegal na droga at sinabing nakuha niya ang patalim sa bahay ng kanyang tiyahin. Problema lang po sa pamilya. Napakos ng trabaho. Sa investigasyon ng pulisya, ilang beses nang nakulong ang suspect dahil sa iba't ibang kaso kabilang na ang murder. Maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang na ang illegal possession of bladed weapon, alarm and scandal at frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Humakot po ng medalya ang mga atletang Pinoy sa iba't ibang competition abroad. Kabilang na ang ama ng Pinoy Olympia na si EJ Obiena. Ang mga good news sa sports sa pagtutok ni Darlene Cai. Ang tindig at tayog ng talunayan patunay raw sa kasabihang like father, like son. Dahil ang isa sa ating mga Olympian mukhang may pinagmanahan. Siya si Emerson Obiena, tatay ng Pinoy pole vaulter at Olympian na si EJ Obiena. Matapos ang kanyang 3.60-meter jump, nakamit ni Emerson ang ginto sa pole vault men's 60+ sa World Masters Games sa Taiwan. Tila nasa dugo na nga ni EJ ang pagiging atleta dahil ang kanyang amang si Emerson, atleta rin noon at lumalaban din sa iba't ibang kompetisyon. Silver medal sa 1995 Southeast Asian Games sa Thailand at bronze noong 2005. Ilan lang yan sa mga pinakamalalaki niyang panalo. Si Emerson ang kasalukuyang coach ng national team ng Philippine Sports Commission at head coach ng Boys Athletics ng University of Santo Tomas. Isa rin siya sa mga unang humasa at naging katuwang sa pag-ensayo ni EJ sa pole vault noon. Sa Asian Weightlifting Championship sa Jiangshan, China, 7 medalya ang nakamit ng ating mga pambato. 3 rito, silver medal galing kay 2-time Olympian Elrin Ando. Ang 4 pang silver nakamit ni na Rose G. Ramos at Fernando Aga Jr. Tagumpay at umangat ang husay at lakas ng 3 Filipino weightlifters sa snatch at clean and jerk. Wagi rin ang ating mga pambato sa 3rd Southeast Asian Junior Individual Championship sa Bangkok, Thailand. Nakaginto ang Kayod Pilipinas junior player na si Ashton Rain Medino. Silver ang nakuha ni na Inigo Xavier Jordan at Christopher Buraga at bronze sina Lyra Kate Trasmil at Alia Nicolay Ganapan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Nagsulputan ngayon ng iba't ibang coffee shop dahil sa pagkahilig ng mga Pinoy sa kape. Hanggang ilang cup o tasa nga ba ng kape ang pwedeng inumin kada araw? Alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Coffee is life. Ito ang mga katagang madalas na binibigkas ngayon ng mga taong ang hilig ay magkape. Palipas ng oras, lalo na sa gabi, yung mga kabataan. Yun siya ngayon kasi
sunod sa uso ang mga kabataan. Si Lennon, nagko-coffee muna bago mag-gym. Gusto ko talaga mag-coffee kasi every time before a workout, feeling ko nagkakaroon ako ng energy. Madalas 2 cups of coffee raw siya kada araw. Nabawasan na nga raw ito dahil nagpapalpitate daw siya noong mahigit 4 na tasa ng kape pa ang hinihigop niya. Malaki naman daw ang tulong ng pagkakape kay Paul, lalo na sa kanyang trabaho. Mid-shift po kasi ako, 1 p.m. to 10 p.m. So kapag may meetings po na kailangan attendan, kunyari at 9 a.m., so yun po yung pampagising ko. Pero naghihinay-hinay na siya dahil di raw siya nakakatulog kapag nasosobrahan sa kape. Hanggang ilang tasa nga lang ba ang pwedeng inuming kape? Sagot ng isang eksperto. Ang pinaka-safe na amount of coffee per day would be around 3 to 4 cups of coffee per day. Ibig sabihin, ang cups po ay around 240 ml. So yung nabibili po natin sa labas na mga tall, ganyan, that would be around 355 ml. So mga 2/3 to 3/4 lamang po per drink. Tapos hanggang 4 po noon. Kapag sumobra raw, marami ang pwedeng maramdaman ng katawan tulad ng palpitation, GERD symptoms, pagiging bloated, sinisikmura at acid reflux. At dahil diuretic din ang kape, maaring ma-dehydrate kapag sobra-sobrang iniinom dahil mayat-maya kang iihi. Posibleng tumaas din ang blood sugar ng mga diabetic kung aaraw-arawin ang pagkakape. Pwede ring magkaroon ng sleep disorders. Kaya para naman sa mga talagang ang hilig ay pagkakape. Best time umano na uminom sa umaga. Sa hapon naman hanggang 1:00 lang o 2:00 kung maaari. Huwag nang iinom ng kape, lalo na kung caffeinated, 3 to 4 hours bago po kayo matutulog. Mas mainam din daw ang black at decaffeinated coffee na may antioxidant daw pero in moderation pa rin daw. Dapat ay may laman ang tiyan bago magkape para maiwasan ang reflux. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 2 weather systems ang nakakaapekto sa iba't ibang lugar sa bansa. At sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan sa Visayas, Mindanao, Palawan, Sorsogon, Albay at Masbate. Easterlies naman ang magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Asahan din ang mga pag-ulan bukas. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to moderate rains ang posibleng maranasan umaga bukas sa ilang bahagi ng Luzon pati na sa Palawan. Posible rin ang moderate to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms.